Alright, may love shoutout mga kapsat. Nandito tayo sa DZMM. Siyempre, na-interview dito si Professor Antonio Contreras mga kapsat, no? So, misinformation on VP Sara impeachment will grab once trial starts. Analysis. Okay, pakinggan natin. Sir Professor Antonio, latag yung mga witnesses. O yan, eto, kausapin natin si Professor Antonio Contreras, isang political analyst at professor sa University of the Philippines sa Los Baños. Magandang hapon, Prof. Magandang hapon din sa inyong dalawa. Oo. Yun na nga, Prof. Kasi parang ang sinasabi ay hindi natapos ngayong araw ang pre-trial conference. Pero yun nga, isarado kasi sa public etong komperensya. So hindi din natin alam kung ano yung mga nangyayari sa loob. Sinasabi nga, napataob daw ng defense panel ang House Prosecutors panel doon daw sa pre-trial. Sabi nga nila, fake news daw. Sabi ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Ano masasabi niyo po, Prof? Alam mo, nag-research ako kung ano ba talaga yung pre-trial conference. Wala naman dyan argumentation kasi inilalahad lang ng bawat party ano yung kanilang mga ebidensyang ipipresent, sino tatawagin nilang testigo, ano yung mga issues. Kung minsan, ang kanilang may mga facts ba na ini-establish na hindi na kailang pagtalunan. Kunyari, anong pangalan ni Sara Duterte? Di naman kanilang pagdebatehan yan. Di ba? So yun lang. At tapos, yung iba naman, sa halip na magtalo sila, sasabihin, okay, ipipresent namin ito, ipipresent namin itong ebidensyang to. Hindi naman nila, walang room for questioning the other side. Parang ililista lang nila kung ano yung mga parameters, sino yung mga tatawaging testigo at ano yung mga dokumento. So hindi naman siguro dadating sa punto na may magkakainan ng buhay. Oo. Anong inaasahan natin pagdating doon sa trial proper, doon sa impluwensya ng mga disinformation, mga fake news? Kasi ngayon pa lang sa pre-trial conference, mukhang nagsisimula na what more pag dumating na yung trial proper? Ay siguro naman kung open to the public na ang trial. Kasi ngayon madaling mag-fake news ngayon, madaling mag-spin kasi hindi natin alam yung nangyayari. Kasi kung anong lumabas yung balita na si Atty. Sheila Sison, nilamon ng buhay. Okay na ng buhay si Girl Will Race. Sabi ko, imposible. Hindi ako maniniwala na ang katulad ni Atty. Jinky Luistro ay magpapakain ng buhay ng kung kahit kanino mang naabogado. I don't think that will happen. So this is really an open season for misleading disinformation. But pagdating sa trial, kasi nakikita na natin lahat yan, open to the public yan, mamiminimize siguro yung pagkalat ng impormasyon na ito'y nangyari, ito'y hindi. Of course, ang ma-expect natin dyan, people will be spinning their own interpretation. Diba? May kanya ka parang basketball game yan, may kanya-kanyang analysis. Kung sino may mali, foul ba si ganito, whatever. But nakita natin. Wala na yung tayo ay all in the dark na para bagang aasa lang tayo sa ano yung binabalita ng ibang tao na meron ng karga. May karga ng bias o karga ng spin. Ito, kanya-kanyang interpretasyon na yan. Yes, pero at least nakikita natin. Prof, mukhang may move yata na i-delay ang impeachment trial, yung pag-uumpisa dahil nabanggit ng defense panel yung threshold, conviction na threshold nga na 16 doon sa pre-trial conference. Dapat bang binabanggit na ito agad doon? Sa tingin ko hindi naman nagmamatter kung kailan magsisimula. Kasi alam nga naman sa unang araw pa lang magkakameron na sila ng determinasyon kung convicted o hindi. So pwede naman pagsabayin yun na habang hinihintay o kunyari ipapa-interpret sa Korte Suprema ang provision sa konstitusyon, tuloy-tuloy na rin yung pagdinig. Kasi balita ko halos lagpas ng 60 days ang kailangan ng prosecution para magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Samantalang 30 days naman daw ang kailangan, at least 30 days ang kailangan ng depensa. So, ibig sabihin niya 90 days at the very least. And hindi yun araw-araw, meron ding mga skip yun. So, malamang mahaba-haba itong talagang matagal ang
Trial. trial. Oo. Hindi naman po, of course, they can always grant to the Supreme Court and the Supreme Court can issue a TRO habang hindi pa nila nadidesisyonan kung ano yung threshold. But at the same time, kapag hindi nag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema, kahit pa merong nakasampang kaso at nagpapalinaw, kasi both parties naman kailangan to eh. Mhm. In fact, it is not a defense position. It could also be a prosecution position. Ano ba Oo. talaga yung threshold? 16 ba o iba? Mhm. It will not be a partisan issue. Mhm. It will clarify both for the defense and for the prosecution as well as for the Senate and for the public. Mhm. So para sa akin siguro, habang dinidinig ng Korte Suprema yung issue, ay simula na yung impeachment. Mhm. Hindi na siguro yung sagka para pigilan ng simula. 90 days ang kailangan kung susundan Oo. natin yung agreement sa pre-trial tapos i-delay nyo pa yan. Di lalong hahamba yan. Prof, kung gagalawin yung threshold, dapat ba galawin din yung yung number ng mag-a-acquit? Kasi most likely baka erase din ito ng defense naman. O sige, willing kaming ibaba ninyo yung threshold do sa conviction, dapat mababa din yung ibaba din natin yung number ng mag-a-acquit. Kasi 9 ngayon di ba? Hindi naman yun sabay. Kasi pareho naman proportional yun pag bababa po yung bilang ng sa mathematics po So, pag bababa yung entire number, pareho na. bababa yung to acquit and to convict. Matatangay Parang ganun din yun. Kasi one is the other side of the other. Kung 24, 16, 8, 'di ba? Kung 20, pag isusuma total mo 'yon, 20 'yon. So less than 16, less than 18 'yon. Ganun din pa ang kalalabasan. At saka alam niyo, talagang kailangan na rin talagang revisahin. Ako naniniwala ako na kailangang pag-usapan yung threshold. Kasi kunyari ang halimbawa, paano kung palayo ng tadhana, paano kung sabay-sabay na mamatay ang siyam na senador? Pati 15 na lang sila. Hindi ba ibig sabihin wala nang ma-impeach? Kasi 15 na lang. Kasi, so what would stop a person who is impeachable in the future? Kasi knowing who is ruthless, di ba? Napaka-ruthless, grabe, mamamatay tao, papatay na lang ngayon siya. Hindi siya ma-impeach. So, when we interpret the Constitution, we should interpret it in such a way that an extreme situation will not undermine the very principle behind the accountability provision. So, tatingin ko dapat pag-usapan to. Kasi knowing the camp ni VP Sara, yung mga abogado niya, hindi basta-basta bibigayan ng wala silang makukuha rin in return di ba? Of course, ano naman to it is a contentious issue. Adversarial process ito. So, syempre, kung ano yung makikinabang yung kabila, ayaw yan nung kabila, vice versa, syempre. So, labanan ito. Pero itong usapin ng pagbaba ng threshold, sa tingin ko, this is a non-partisan issue. This has to be determined because it will shed light. Pero confident naman ng You don't deserve to settle, so play a game that won't either. We've introduced major changes to agents. Confident naman ng House prosecution na kahit na manatili dun sa kasalukuyang threshold, makakakuha sila ng conviction. Tsaka sabi nga nila, maaga pa. Maaga pa masyado. Habang umuusad ang trial, posibleng mabago pa kung meron na talagang desisyon. Ngayon pa lang, ang mga senator judges, baka mabago mo pa rin. Hindi na dapat erase muna ngayon yan. Baka mag-cause pa ng delay Yes, diba? Yan nga, at saka yung sinasabi ko, sa pananaw ko, hindi naman importante ngayon malaman na natin ng threshold. Kasi yan naman, that will matter when decisions will be up. Yes. For determination, 90 days ang trial period, di ba? Na hinihingi at the very least. So, matagal pa yun. So, bakit ngayon kailangan i-determine na? And besides, some school of thought are even saying na, sige, let us stick to 16. So, ma-acquit o ma-convict. And then the disadvantaged party can run to the court. Pwede naman yung ganon. Pwedeng saka na tumakbo pag na-disadvantage sila in the future. Sabi nga, sa dami ng testigo, na ipapatawag, baka lumagpas pa ng September. Target kasi September Baka lumagpas pa ng Pasko. Ay, Pasko ng anong year? Eto, Professor Contreras, lumabas doon sa survey ng Octa Research na 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwala na baka
fair, yung magiging hatol. 19% ng mga Pilipino ang naniniwalang evidence-based. Oo, evidence-based. O maging at least fair yung magiging hatol ng senator judges. Well, that only reflects that many Filipinos are skeptical about the objectivity of the senators. That it's not going to be based on evidence. But of course, that's reasonable kasi nakikita naman natin sa ngayon may perception na itong mga ganitong senador nakalinya na sa pro-impeachment. Ito naman mga senador na to anti-impeachment. So may ganun ng klase. So let us wait and see. 90 days is still a long time. And you know, the evidence will come out. Ngayon natin malalaman kung ano ba talaga yung mga kiniklaim, yung mga bank accounts, yung mga salin, yung mga hindi natin nakita noon. And then of course, the other side, the side of the defense will also be given the opportunity to rebut. Kasi ang tagal nilang iniwasan itong mga ito eh. Wala sila dun sa House. Hindi sila nagpakita ng ebidensya. So pagkakataon na ito, tingnan natin kung paano nilalabanan yung mga aligasyon at akusasyon. Na paano lulusutan, for example, ni Sara Duterte yung kanyang hindi pagdeklara ng kanyang savings sa SALN. Anong argumento niya kung ba doon sa pinagbantaan niya ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng former Speaker. So, ako mismo interesado ako kung paano niya yun sasagutin. Kasi that will be the first time that the public will hear the response. Kasi hindi natin narinig to eh. So ako and people can be swayed. I'm not even closing the possibility na baka naman may tinatago to mga to na rason na pwedeng ako mismo makumbinse na huwag siyang ma-impeach. But at the same time, you know, when evidence is there, I think people will even the senators, you know, itong mga senador, they're politicians. They are responding to the signal of the public. If public perception changes as they usually do, lalo pag nakikita na nung tao yung tandaan natin ano nangyari sa EDSA 2, 'di ba? Tandaan natin kung ano nangyari nung magalit ang mga tao. Well, yan ang pwedeng pangyari na mga senador mismo iisipin na lang kanilang political future. Yes, dahil eleksyon. ng mga re-electionista, tsaka may mga mas mataas pa na posisyon ang inaasam. Oo, yun na nga. Abangers tayo. Sabi nga, maaga pa, malayo pa. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras, political analyst at Professor ng University of the Philippines, Los Baños. Salamat po. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Alright, salamat attorney tuloy. Professor Antonio Contreras, no? Mamsat. Parang nag-relive ulit si yun na yata yung last topic ni Attorney Claire. Pero anyway, eto mag-last topic na tayo dito, total pare-pares, puro maleta ang pinag-uusapan. Last topic tayo, Sir Leonardo. Here we go.